Well, kung this week or next week, ito ay pasok pa naman doon sa constitutional periods na kung saan binibigyan ng 60 days no para ma-resolve ito before magkaroon ng dapat na deadline na kailangang isunod. Sa bahagi naman namin, hindi na dapat matatagalan pa. Dapat yung paghahanap ng taong bayan ng pananagutan nga na hindi lang 125 million pesos in 11 days yung hinahanapan natin ng pananagutan. Pero around 500 million pesos in confidential and intelligence funds from the OVP, 112 million pesos from the Department of Education, and even 6.7 billion pesos na mga covered and suspicious transactions sa mga bank accounts ni VP Sara na may ilang mga taon na hindi naman niya dinedeclare na may laman. So lahat po yan, unexplained wealth, no, yung sinasabing graft and corruption, hindi pwedeng ilang araw, ilang linggo pa hintayin natin yung pagsasagot ni VP Sara at ang pagpapanagot sa kanya. So sa atin, kung kailangan i-fast track, kailangan po ma-fast track. We saw how the House Committee on Justice really took the time in the determination of sufficiency in form, in grounds, and in the probable cause. Kaya ngayon na nakapasa na-approve na sa committee at ngayon inaasahin natin na tatalakayin ito ng plenaryo, hindi naman mabadaliin, pero sana nga wag na matagalan pa. Sa tingin ko, yan naman ang hangarin ng taong bayan, na magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings, makapag-proceed na sa trial sa Senate, at makuha natin yung katotohanan at ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan.